progress. Sa ngayon po ay pinsala. Ito na ang mga unang balita. Naghigpit din ng seguridad ang isang high school sa Pasay matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Live mula sa Pasay, may unang balita. Si Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Isa itong Pasay City West High School sa mga pinakamalalaking mga paaralan dito sa lungsod. Kaya hamon lagi na tiyakin ang seguridad ng maraming estudyante. Nagsa mga estudyante ngayong umaga dahil sa kanilang daily flag ceremony at mahigpit ang seguridad dito sa gate. May nakatutok na mga security guard na may mga metal detector. Meron ding police visibility. Kung ang magulang na si Arturo C. ang tatanungin, maigi na mag-check ng mga bag para lang nakatitiyak na walang kompromiso sa seguridad sa loob ng paaralan. Ang mga mag-aaral di alintana kahit tignan ang kanilang mga gamit para sa peace of mind na nakakarami. Ipinaliwanag din ng mga guro ang protocol nila sa paaralan. Matagal na nilang ipinapatupad na may mga security guard na nakaronda at nakabantay sa iba't ibang bahagi ng paaralan. Narito ang kanilang magkakasunod na mga pahayag. Gaano po ka-importante sa inyo yung safety sa schools, lalo may estudyante po kayo? Siyempre 100% kailangan mayroong bantay dyan at saka titingnan yung mga bag kung may laman dala. Now, merong continuous na naka-assign na mga guards na roving sa bawat buildings namin para to make sure na pati na rin yung mga front runners, yung mga janitors natin na nakaposisyon naman sila sa bawat floor, yung mga CRs, meron dyan. So Evan, tapos na itong kanilang daily flag ceremony kaya nasa loob na ang mga mag-aaral. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay, Bam Alegre, GMA News. Hindi nakapagtanim o hindi makapagtanim ng palay ang mga magsasaka sa ilang lugar sa Mangaldan, Pangasinan dahil natutuyot na ang mga sakahan doon. Ayon po sa Pag-asa, kabilang ang probinsya sa posibleng makaranas ng dry condition dulot ng El Nino phenomenon. At may unang balita live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Ivan, makailang beses nang pinulong ng Agriculture Office ang mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan para mapag-usapan yung mga interventions na dapat gawin sakaling maranasan ng epekto ng El Nino phenomenon. Panahon na ng tag-ulan pero hindi pa rin nakakapagtanim ng palay ang karamihan sa mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Ang ilang sakahan kasi natutuyo na dahil sa bihirang pag-ulan. Kung magtutuloy-tuloy raw ang ganitong sitwasyon, maapektuhan ng pagsasaka sa cropping season na karaniwang mula Hunyo hanggang Setyembre. Wala pa, wala pa lang nag-umpisa pa eh. Tuyong-tuyo na eh. Problema na sa tubig eh. Yung solar eh, wala na, puro sira na eh. Sinilabas na abiso ng Pag-asa, aasahan daw na mararanasan ng El Nino phenomenon simula sa mga susunod na buwan. Posibleng makaranas ng dry condition ang nasa 47 lalawigan sa bansa, kabilang ang Pangasinan. Bunsod nito, nag-abiso na ang Mangaldan Agriculture Office sa mga magsasaka sa interventions na dapat gawin. Una na rito ang pag-apply ng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation at ang pagsunod sa cropping calendar mula sa National Irrigation Administration. Kahit papano, dun sa sasabihin nilang cropping calendar at program na area, hindi tayo ganong mababahala kasi nag-commit ang National Irrigation Administration na susupply dito ng tubig. Ngayong cropping season ay may aasahan pa rin na patubig mula sa NIA. Pero sa buwan ng Nobyembre ay magiging pahirapan ng patubig kaya't iminumungkahi ng Agriculture Office sa mga magsasaka na magtanim ng drought-resistant crops. Na-advise din natin, taalang-alang natin yung mga drought resistance o yung mga i-strategize na itatanim dun sa kanilang bukid kung pabor ba ang palay dun sa kanilang area or ibang strategic crops nang sa ganun, hindi siya gaanong nangangailangan ng maraming patubig. Ivan, sa unang linggo ng July, inaasahang makapagtanim na ng palay ang mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan kasunod nga ng pag-release ng tubig ng National Irrigation Administration sa mga irrigation canals. Ivan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Binaha ang ilang lugar sa Palawan kahapon dahil sa malakas na ulan. Sa Panitian Elementary School sa bayan ng Sofronio, Española, naglutangan ng ilang gamit dahil sa lagpasbewang na baha bandang tanghali. Dahil dyan, sinuspindi ang klase sa hapon.
Wala namang naiulat na sugatan o nasawi sa pagbaha. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat na pinalakas ang Bagyong Francisco ang nagdulot ng pag-ulan sa Palawan. Mas malaki na raw ang naiuuwing kita ng ilang PUV drivers lalo na ngayong may big-time rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Live mula sa Pasig, may unang balita, si EJ Gomez. EJ. Ivan, good morning. May big-time oil price rollback nga na ipatutupad simula ngayong araw. Ayon sa mga namamasada, sana raw magtuloy-tuloy pa para mas madagdagan pa ang kanilang kita. Pasado alas 5 ng madaling araw, nang madatnan naming 3 tricycle lang ang nakapila sa sakayang ito sa Barangay Santa Elena sa Marikina City. Nasa biyahe raw ang karamihan, naghahatid ng mga estudyante at mga pasaherong namamalengke. Medyo maganda na raw ang biyahe ngayong nagbalik eskwela na, sabi ng tricycle driver na si Sunny. Kaya good news daw talaga ang mas mababang presyo ng gasolina ngayong linggo. Masaya naman po yung mga tricycle driver. Madadagdagan po yung kita natin, mga kababayan. Pagka po may malakas-lakas po, mga 800, neto na po yun. Pagka po mahina, meron po 500. Epektibo ngayong araw ang rollback na 9 piso kada litro sa diesel. Aabot naman sa halos 4 piso ang tapya sa presyo ng gasolina at halos 10 piso ang bawas sa kada litro ng kerosene. Masaya rin daw kahit papaano ang taxi driver na si Medardo sa rollback. May mga araw daw kasi na nasa 250 pesos hanggang 300 pesos na lang ang naiuwi niyang kita mula sa maghapong pamamasada. Mga 300 ang kita mo, magagalit asawa mo. Wala naman nga mabibili yun, di ba? Hindi siya pa. Ramdam naman daw ng jeepney driver na si Cayetano ang bahagyang pagtaas sa kanyang arawang kita na umaabot na ng 1,200 pesos hanggang 1,500 pesos. Papulta ko yung diesel ko, magit 1,000. Apat na ikot yun. Sana mabalik sa dating talaga, nung presyo para medyo maganda-ganda naman ang kitaan. Ivan, ayon sa Department of Energy, ang patuloy na pagbaba ng presyo ng krudo ay dulot ng kasunduan ng Amerika at Iran upang wakasan ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. At yan, ang unang balita mula po dito sa Pasig City. EJ Gomez, GMA News. Parehong naniniwala ang prosecution at defense teams na hindi matatapos sa loob ng 3 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman pipigilan ng Clerk of the Senate Impeachment Court ang paglalabas ng surprise witnesses sa paglilitis, pero may guidelines kaugnay niyan. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa paggulong ng pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nagsabi na ang prosecution na meron silang 57 na testigong balak na ipresenta. Mas marami naman ang sa depensa na nasa 97. Pero sabi ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na siya ring Clerk of Court ng Senate Impeachment Court, hindi nila pipigilan ang paglalabas ng mga ikangay surprise witness sa kasagsagan ng paglilitis. May abiso naman daw ito na 3 araw. Both parties are allowed to make reservations. Reservations of witnesses that are not yet available or known to them at the time of the pre-trial conference. And during the trial, they may submit or move before the court for the appearance of other witnesses that are not, whose names are not part of the pre-trial brief. Pero para di maglabo-labo, maglalabas ng pre-trial order ang impeachment court. Laman nito ang lahat ng napagkasunduan at hindi napagkasunduan ng magkabilang kampo. This is supposed to serve as the blueprint, the guide, the roadmap in the upcoming impeachment trial. In other words, matters which were not incorporated in the pre-trial order cannot be presented
during the trial. Sa dami raw ng mga ebidensyang kailangan markahan, posibleng umabot hanggang Huwebes. Ang pre-trial conference. We're anticipating baka umabot tayo ng Thursday sa marking. From COA reports to acknowledgement receipts to SAL-ends. Yung hindi naman po bago to, nakita nyo na to dahil present na rin naman to sa Committee on Justice. But syempre dito, minamark kasi natin yan, no, each document. Pero hindi naman daw ito magiging dahilan para ma-delay ang pagbubukas ng impeachment trial sa July 6. Kapwa naniniwala ang magkabilang panig na posibleng hindi matapos sa loob ng 3 buwan ng impeachment trial. Ang tingin ng prosecution, kakailanganin nila ng 62 trial dates para maipresenta ang kanilang mga ebidensya at testigo. 30 trial dates naman ang sabi ng depensa. If I will consider the number of witnesses and exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. With the assessment of Representative Luistro, sa tingin ko 3 months is a bit tight, no? But so we agree on that point. Tingnan lang po namin. Sabi naman ng bagong tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Attorney Jay Tolosa na isa rin sa kanilang private prosecutors, sinubukan umano ng depensa na palutangin ang issue ng conviction threshold bago simulan ang pre-trial conference. There is an attempt from the defense to pose this issue as something that should be tackled before we could proceed with the pre-trial conference itself. But as I've mentioned a while ago, that was quickly shut down by Kong Luistro by pointing out, no, that's not a matter that could be decided by the clerk of court, no, and it should not be used to delay the pre-trial conference. No? Bago magsimula ang pre-trial conference at kapag nakabreak, nakitang nag-uusap at nagbabatian ng ilang abogado ng prosecution at defense. Ito ay matapos mapaulat na nagkagirian na ang magkabilang panig hindi pa man nagsisimula ang trial. Kapwa pinabulaanan ito ng 2 panig. May mga kumalat na rumors na parang nagkalamunan ng buhay daw po. That is not true. I charge it to fake news. I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. We are not struggling. We are very much prepared. Hiningan din ng komento ng media si Attorney Sheila Sison, Lead Defense Counsel ni VP Sara, pero ang sagot niya, ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.